Umaga po sa inyong lahat. Kung mayroon man tayong panalangin sa araw na ito, walang iba kung hindi ang salamat sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat umabot na tayo sa pinakahuling linggo ng ating paghahanda. Nakumpleto na ang sindi ng korona ng Adviento. At ngayon, ating tatapusin ang siyam na madaling araw ng pagsasakripisyo. Salamat sa Diyos sapagkat hindi lahat ng nagsimula, nakatapos. Hindi lahat na nakapagsimba, nakakumpleto. Kaya't salamat sa Diyos. At mainam na sa pagkatapos ng ating Misa de Gallo, mainam na paalalahanan tayong muli ng isang dakilang katotohanan, hindi lamang patungkol sa pananampalataya, kundi patungkol sa Diyos. At ano yun? Walang imposible sa Diyos. Walang hindi mapangyayari sa Diyos. Kaya nga po, ano yung maliwanag na paalala ng ating Ebanghelyo ngayong umaga? Ang tagpong naganap sa Ebanghelyo ay isang tagpo na sigurado walang Katolikong Pilipino na hindi nakakaalam nito. Kahit nakapikit ang ating mga mata, natitiyak ko, kabisado natin ang bawat kaganapan sa kwento. Ang pagdalaw ng anghel sa mahal na birhen. At sa tuwing napapakinggan natin ang tagpong ito, sigurado, kagaya ng mahal na birhen, magkakahalong excitement, happiness, at pagkatakot ang siyang ating nararamdaman. Ikaw ba naman ang dalawin ng anghel? Ikaw ba naman ang siyang paalalahanan na magiging bahagi ka ng plano ng Diyos? Hindi ka ba ma-excite? Hindi ka ba matatakot? Nakakatakot sapagkat alam natin kapag dumarating ang Diyos, may mangyayari, may magbabago. At ano ang siyang paalala sa atin sa bawat pagdating na ito? Sa bawat pagbabago na ating nararanasan? Una, natakot ang mahal na birhen. Yun po ay sigurado. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang bugtong na anak, hindi natin maaaring ipagkaila na napuno ng takot ang mahal na birhen. Kaya't anong sabi ng anghel sa kanya? Huwag kang matakot. Mangyayari ang lahat ng ito, hindi dahil sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ang lahat ng bagay ay mangyayari dahil sa Diyos. And not only that, my dear friends, when Mary was afraid, the angel simply told her, "You are afraid? Just look around so that you will remember." Para gusto sabihin ng anghel sa mahal na birhen, yung takot mo, tumingin ka, hindi lamang upang makita. Tignan mo ang iyong paligid nang sa gayon iyong maalala. Why? Because looking around, my dear friends, would help us to look forward. And looking around will help us always to remember. Hindi ba't ganun ang ginawa ng mahal na birhen? Nang sinabi ng anghel, huwag kang matakot. Natatandaan mo? Ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, sa kabila ng kanyang katandaan, sa kabila ng kanyang pagiging baog, ang sinapupunan nagkaroon ng laman. At ito ang siyang paalala sa atin ngayong umagang ito. Sigurado maraming pagkakataon na natatakot po tayo. Maraming mga pagkakataon na gusto nating kontrolin ang maraming bagay. Maraming pagkakataon na gusto natin ayos ang lahat. Pero hindi naman ganun talaga ang buhay. Sadya talagang merong susukat, hindi lamang ng ating pananampalataya, kundi susukat din ng ating katatagan. Kaya muli tayong pinapaalalahanan, walang imposible sa Diyos. At kapag tayo ay natatakot, tumingin lamang tayo. As we remember the goodness of God in the past, will help us always to remember His goodness in the present. Kung naging mabuti ang Diyos sa nakalipas, hindi posibleng magiging mabuti ang Diyos sa ngayon at sa hinaharap.
Ito ang siyang unang magandang balita na dapat nating matutuhan. As we look around, it will always help us to remember. Pangalawa, hindi naman talaga sadyang maaalis ang takot sa ating buhay. At kagaya nga po ng mahal na birhen, natakot po siya. Bakit po siya natakot? Sapagkat magiging bahagi siya ng plano at pangarap ng Diyos. At tayo din naman, may mga pagkakataon po na natatakot po tayo. Takot tayo, hindi dahil magiging bahagi tayo ng isang mas malaking plano, kundi natatakot tayo sapagkat ayaw nating masaktan. Takot tayong mabigo. Takot tayong masugatan. In short, we don't like to be vulnerable. Vulnerable. Alam nyo, may kaibigan po ako, hindi po siya marunong magsabi ng I love you. Sa lahat po ng babaeng kanyang nakarelasyon, hindi niya po nasabi ang mga salitang mahal kita. Hindi dahil ayaw niyang magpaka-cheesy. Hindi po dahil siya po ay corny. Kundi hindi siya makapagsabi ng I love you sapagkat natatakot po siya. Natatakot siyang hindi maibalik ang I love you too. Yun po yung kanyang fear. Sabi niya kasi naniniwala ako na yung pag-ibig minsan parang bayad sa jeep. Hindi nasusuklian. Hindi na ibabalik. Kaya maliwanag na yung kaibigan ko, takot magmahal dahil ayaw masaktan. Takot magmahal sapagkat hindi ibig mabigo. Pero alam niyo, pinag-isipan kong mabuti bakit ganun yung kanyang kalalagayan. At napag-alaman ko, ang sabi niya, alam mo, Father, lumaki ako sa loob ng tahanan na hindi vocal yung aking mga magulang sa pagsasabi ng I love you sa isa't isa. Kayo po, tatanungin ko po kayo, kailan yung huling pagkakataong sinabi mo sa iyong anak, anak, mahal ka ni Mami. Anak, mahal na mahal ka ni Daddy. Kailan? Minsan natatawa po ako, no? Patawarin niyo ako, pag magbibigay po ng mga greetings, no? Sa isang minamahal. No? Malimit natin napapakinggan. Hindi ko laging sinasabi sa iyo to, pero mahal kita. Kailan mo sasabihin? Pagbangkay na? Yung mga anak na naririto ngayon, kailan nyo po sinabi sa inyong mga magulang, Ma, Pa, I love you? At sadyang may mga tao po pala talagang ganon, takot silang masaktan o takot magmahal dahil ayaw masaktan. Takot magmahal sapagkat ayaw mabigo. That is why, when we choose to love, we make ourselves vulnerable in fact. Anong ibig kong sabihin? Ang salitang vulnerable ay galing po sa salitang Latin na vulnus. At ang ibig sabihin ng vulnus, sugat. That is why when we are vulnerable, we tend to get hurt. When we are vulnerable, we are open to wounds. Pero hindi ba kapag nagmamahal, dapat handa rin tayong masaktan? Because when we choose to love, we're actually giving the person we love the capacity to hurt us. Hindi dahil masokista po tayo ha, pero pansinin po ninyo, sa pagitan ng isang taong kilala nyo at hindi nyo kilala. Kapag hindi ka binati nung hindi mo kakilala, apektado ka ba? Hindi naman. Pero kapag hindi ka binati ng isang taong malapit sa iyo, magtataka ka. Kaya nga hindi ba? Mas malapit sa puso natin kapag nasaktan tayo, mas masakit. Mas malalim yung ugnayan sa atin kapag nasugatan tayo, mas malalim. Because we are vulnerable. And when we choose to love, it is as if making ourselves vulnerable. Kaya ngayon, tatanungin ko po kayo ha, buong katapatan yung sagutin. Nasaktan na po ba kayo? Hindi lang simpleng na busted ha. Nasugatan na po ba kayo? Kasi kung ang sagot niyo, Father, oo, ibig sabihin, umibig ka na. Nagbigay ka na ng sarili.
To be vulnerable, my dear friends, do not mean that we are weak. But to be vulnerable means to be human. Mas nasasaktan tayo, mas nagiging tao tayo. Naalala ko po yung sarili kong kwento. 3 lamang kami magkakapatid. No? I have 2 sisters. At pumasok ako ng seminaryo. No? Alam niyo, it took my father 2 years before he finally accepted the fact that I entered the seminary and want to become a priest. It took him 2 years. Pagdadalaw po sa seminaryo, hindi po yun bababa ng sasakyan, hanggang parking lang. Pag may kailangan po sa seminaryo, hindi naman niya ibibigay sa akin. Ipapadaan niya pa sa nanay ko. Kaya ang sabi ko, patay. Hindi po pwedeng magpatuloy sa pagpapari ng galit ang tatay ko. Kaya nung pong investiture ko po, 2 years after, magsusutana na ako, sabi ko sa Diyos, pag hindi umaten ng tatay ko, ibig sabihin, hindi ako para sa pagpapari. Kasi nag-iisip po talaga ako nun, medyo masama yung loob ko. Kasi bakit? Pumasok na nga ako ng seminaryo, ayaw nyo pa. Hindi naman ako nagdroga. Yung ibang anak nga, nag-a-addict. Although yung po yung unang tanong ng nanay ko, nung nalaman niyang papasok ako ng seminaryo, sabi niya, nagda-drugs ka ba? Lakasin ng trip ng nanay ko. Pero alam niyo, nung binigay ko po sa tatay ko yung invitation, sabi ko, punta po kayo, magsusutana na po ako. Hindi po kumikibo yung tatay ko. Sabi ko, Daddy, galit po ba kayo? Sagot ng tatay ko, hindi ako galit. Natakot lang ako para sa iyo. Natakot ako sapagkat paano kapag tumanda ka at wala kang pamilya? Sino mag-aalaga sa iyo? Natakot ako sapagkat hindi naman yan ang pangarap namin ng nanay mo para sa iyo. Natakot ako sapagkat paano kung himabigo ka sa pagpasok sa seminaryo? Anong mangyayari sa iyo? May mga tao palang dahil maraming takot, tumatahimik. May mga tao palang dahil maraming takot, tumatapang. Pansinin po ninyo, yung mga taong matatapang, marami silang kinakatakutan. At dahil maraming kinakatakutan, kinakailangan maging matapang. My brothers and sisters, many people don't like to be persuaded or perceived to be weak. That is why they express their fears in anger. They express their fear in many ways. Parang ganun din, ayaw masugatan dahil ayaw magmahal. Ang mahal na birhen po ay larawan hindi lamang ng babaeng pinuspos ng biyaya, kundi ang mahal na birhen ang perpektong larawan ng isang babaeng matapang. Matapang sapagkat sa kabila ng kanyang kahinaan, tinanggap ang plano ng Diyos. Sa kabila ng kanyang kadustaan, pinagpasalamat ang ginawa ng may kapal. At ito ang siyang paalala po sa atin, ilang oras na lamang magpapasko na. Sigurado marami po kayong matatanggap na regalo. Marami kayong matatanggap na mga biyaya at aginaldo. Isa pong paalala, huwag lamang niyong pasalamatan yung regalo. Huwag lamang niyong pong pasalamatan yung biyaya. Tularan ng mahal na birhen, pinasalamatan yung nagbigay ng pagpapala. Pinasalamatan yung nagbigay ng regalo. We do not only appreciate the gift, but also we appreciate the giver himself. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa susunod pong pagkakataon na matakot po tayo, tandaan po natin ang halimbawa ng mahal na birhen. Tumingin po tayo. Magbalik tanaw tayo. Hindi lamang upang ating makita, kundi upang ating maalala, walang imposible sa Diyos. Kundi upang ating laging maalala,
tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pangalawa, ang takot ay hindi nangangahulugan ng ating pagiging talo. Hindi ibig sabihin na tayo ay mahina. Ang takot ay isang paalala, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Jesus. At lagi natin pakatatandaan, ang sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Pero tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ni Inang Peña, habang nasusugatan, mas lalong nagmamahal. Habang nasasaktan, mas lalong lumalalim ang pananampalataya. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tignan po natin ang loob ng ating bawat kalooban. Ano ang mga sugat na taglay ng ating buhay? Ano ang mga sugat ng ating sariling pinagdaanan? Kung tayo ay nasaktan, nasugatan, ibig sabihin, tayo ay nakapagmahal na. At sa bawat sugat na ating daladala, ito nawa ang siyang laging magpaalala sa atin na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Dahil sa Diyos, walang imposible. Amen.